Pinirmahan ng ilang grupo ang resolusyong nagbabawal sa pagdaan ng e-bike, e-trike at tricycle sa national roads. Pahirap lang daw ang resolusyon at hindi naman daw makakatulong sa pagbawas ng mga aksidente at traffic. Nasa frontline ng balitang yan, si Shyla Francisco. Reklamo ang salubong ng ilang transport groups at eksperto sa Land Transportation Office kanina sa isinagawang public consultation sa paggamit ng electric vehicles. Inalma nila ang nilabas na resolusyon ng Metro Manila Council kahapon kung saan ipinagbabawal na mga e-bike, e-truck. Ang EDSA. Gago, no? Tawid pa! Doon sa gitna mo! Ay, hindi. Ano, EDSA ba to o sa ano? I think sa Commonwealth. Tricycle sa kuliglig sa mga pangunahing kalsada. Gitna nyo na! Nahiya pa kayo eh! Iharang nyo na sa gitna! Isinulong ang pag-iigpit dahil sa pagdami ng aksidenteng kinasasangkutan ng mga nasabing Alam nyo, dinaig pa natin ng India, no? Natatawa tayo sa mga mekus-mekus eh. Yung mga motor-motor tayo, ganito oh. sakyan sa Metro Manila. Nagdudulot din daw ang mga ito ng traffic sa kalsada. May kariton sa gitna ng kalsada, oh. Sumalubong pa. Only in the Philippines, oh. Hinuhuli yung mga nagka-counterflow. O, eto, counterflow talaga, eh. O, ayan, oh. Ano? Ha? Sino malakas, ha? Sa ating dalawa? Sabi siguro ni ate, oh. Naging epektibong resolusyon Oh, na yun. 15 araw Oh, sige, bagala mo pa. Igitna mo pa, hoy! matapos ang publication nito. Pero giit ng transport at mobility groups, di naman mababawasan ang mga aksidente pag pinagbawal ang mga nasabing sasakyan. Ayan, ang mga utak na mga Parang yung humihirit doon sa Boss Ironman na sabi, pag itinigil ba yung Boss Ironman, matitigil ba ang aksidente? Utangin ng utak yan, no? Sarap idikdik talaga yung mga pagbumuka ng mga rider na ganun magsalita eh. Bakit? Pag tinigil ba yung Boss Ironman na yan, mawawala na aksidente sa Pilipinas? Eto naman, sabi niya, bakit? Pagka pinatigil ba yung e-trike, mawawala na rin ang aksidente? Mababawasan ba? Sa lagay natin ito ngayon, may mga insidente na kamakailan lamang na yung mga sasakyan ng babanggaan. May mga... So, ano gawin natin? Wala na, huwag na tayo magpatupad ng batas. Anyway, may babanggaan din naman yung mga yan eh. Anong utak meron ka? Nakikinig ka ba kay Libayan? O kay Bagong Lipunan? Ba't ganyan ang utak mo, sir? Alam mo, eto lang, makinig ka kung sino ka man. Makinig ka! Hindi naman sa ayaw natin sa e-trike. Ang kailangan, disiplina. Huwag naman natin ilagay sa alanganing lugar. Eh di sana ganun din pala, pinayagan na natin ng underbone sa SLEX, NLEX. Alam mo kung bakit pinagbabawal ang underbone? Yung mga 400cc below. Kasi nga mabilis ang takbuhan doon. O bakit? Wala bang aksidente ngayon walang underbone? Meron. O hindi payagan nyo ng underbone, may aksidente pa rin naman ha. Logic yan, sarap tuktukan eh. Yung mga logic na ganyan nakakairita, no? Di ba? Isipin mo, halimbawa, if we will follow that kind of logic, payagan na lang din natin ng mga underbone si SLEX. Ano kayang itsura ng SLEX ngayon? Baka tulad ng Marilac eh. Hindi, totoo. Kaya nga, tingnan mo itsura ng Marilac eh. Di ba? Wala atang linggo dyan na walang nadidisgrasya. Oh. Walang araw siguro dyan na walang nadidisgrasya sa salintik na Devil's... Di ko nga maintindihan eh. Ganito kabuang ang mga Pilipino. Talagang tinawag pang Devil's Corner. Alam na nilang Devil's Corner, magbe-banking pa sila. Tapos,
Sasabihin nila, disgrasya. Gago, hindi disgrasya yan. Ginawa mo eh. Ginusto mo. Sasabihin mo, disgrasya. Para kayong mga nagtitirahang bata dyan eh. Totoo, di ba yung, hindi kasi susumo sila sa nanay nila. Mami, nadisgrasya ako. Tanga! Anong nadisgrasya? Dadapa ka, tas pagdapa, napasok sa'yo, tas lumabas. Din ang disgrasya. Ginusto nyo yan, binomba nyo yan eh. Kaya kayo nagkaanak. Hindi disgrasya tawag dyan. O, di ba? So, ganun. Kaya ako nabibwisit sa mga kabataan yun. Nadisgrasya po kami. Bobo ka. Anong nadisgrasya? Tuktukan kita dyan eh. Hindi disgrasya tawag doon. Pinlano nyo yan. Pinagplanuhan nyo pa nga kung kailan mawawala yung magulang nyo sa bahay. Doon nyo ginawa eh. Nadisgrasya. Tama, nilabas-pasok nyo. Nadisgrasya. Nag-makeup ka pa. Para talagang kaakit-akit. Nagpabango pa yung, pinabango mo pa yung pepe mo. Para talagang kaakit-akit ka. Di ba? May ganun-ganun pa sila. Kakabuhisit eh. Oh, di ba? Ganyan din dyan eh. Sasabihin nun, sa Barilaki, disgrasya to. Gunggong, paano naging disgrasya yan? Kita mo na nga Devil's Corner yan. May ganun-ganun na nga. Bibengking mo pa rin. Tapos sasabihin mo, disgrasya to. Disgrasya lang kami dito. Di ba? Totoo naman eh. Ayan, nakakabuisit eh. Paano na disgrasya? So, ganun din. Anong ibig lang sabihin? Sir, hoy, pakinig ka. Kung sino ka man. Ang kailangan natin disiplina, itama, ilagay lang sa lugar. Okay? Ilagay lamang po natin sa lugar ang e-trike. Eh kung papayagan pala natin ng e-trike, payagan na rin natin ang bisikleta sa gitna ng EDSA. Punta sila sa gitna. Bakit? That's way of transportation. Anong kalokohan yan? Instances na yung mga motorsiklo na aksidente, may lisensya na itong mga ito, no? Ngunit hindi siya garantiya ng road safety. It will send... Anak ng weteng. So wag na lang, kasi ang pinaglalabanan pa isa dito, kung bibigyan ng lisensya itong mga e-trike, halatang producer to ng mga e-trike eh. Alam mo, sa totoo lang, bayan o negosyo, yun ang tanong ko sa inyo. Inuunan yung negosyo nyo, sir eh. Yun ang inuunan ninyo eh. Mantakin mo, may pasahero, yung driver, walang lisensya. Ano ba namang klaseng kaululan yun? Saka nakakitang bayan na ganun. Sa ibang bansa nga, di ba? Hindi, isipin mo, hindi pa nga nagsasakay. May lisensya ka na dapat, mag-scooter ka lang. Ganun-ganun lang eh. Kailangan may lisensya ka. Sa atin, pampasahin na, wala ka pang lisensya. Bakit? Anti-poor eh. Paano naman yung iba? the message na dapat magkotse na lang kayo. People will instead invest in a private car which will cause more traffic. So this Hindi, sir. Sir naman. Pinaka-high blood nyo ako eh. Pag diniscourage mo, sir, usap nga tayo. Kape nga tayo, sir. Hindi naman porket dinidisiplina mo, dinidiscourage mo na. Tapos bibili ng kotse. Walang pambili ng kotse yan. Naman, sir naman eh. Tayo naglolokohan pa. Yung logic nyo, basta sumit lang sa gusto nyo mangyari, sir. Huwag naman ganun. Yung logic niya, pagka nilisensyahan yan, pagka nilimit mo yung daan yan, o anong gagawin yan? Hindi na mag-i-e-bike yan. Bibili na lang ng kotse yan. Sir, kung may pambili ng kotse yan, bumili na ng kotse yan. Pambira naman, sir. Wala talagang pambili. Kaya nag-e-bike. Diba? Hindi naman tayo maglukuhan. Niloloko nyo naman kami. is a recipe actually for making traffic worse for all of us. Making traffic worse. Alam mo, sana masagi ka ng e-trike. Hindi ko naman wini-wish yun, ha?
Pero pag just in case lang, masagi ka ng e-trike, sana ma-realize mo. I'm not wishing, ha? Sana hindi. Sana hindi ka masagi. Ayon pa sa mga grupo, mas mahihirapan lang ang mga commuter na umaasa sa e-vehicles at Tingnan mo. Bakit? E-trike lang kami, walang huhuli sa amin. So, pwede kaming magbaba kung saan-saan. Di ba? Parang may mukha pa yung e-trike. Wala kaming pakialam kung ganyan kami. Bahala sila, yung mga bus ang mag-adjust sa amin. Hindi kami mag-a-adjust. Alam mo, yan ang kulang sa ating mga Pilipino. Yan ang isang bagay na kulang sa ating mga Pilipino na kaya dahilan na gustong-gusto ko nang pumupunta ng Japan. Yung mga hihirit na naman dyan, di mag-Japan ka na lang. Sandali, nag-iipon pa. Relax. Hindi, alam mo, kasi eto yung sa mga hindi pa nakapunta ng Japan dito. At saka yung sa mga nakapunta ng Japan, confirm it to me, di ba? Kasi sa Japan, they're very conscious na hindi sila makaistorbo ng kapwa. Sa Japan, ayaw nila ng sasagabal ng kapwa. Ganon sila eh. Yung talagang gusto nila, hindi sila yung baka sabihin ninyo sobrang babait. Hindi ho ganon. Pero ayaw nila nakakaistorbo. Kasi ayaw din nilang iniistorbo sila. Nagigets nyo? Kaya nga, very matik na yan. Tahimik yung lugar, huwag kang maingay. Pwede ka mag-ingay pag kaya o beer house o inuman. Yan, mag-ingay kayo. Pero pag alam mong paglabas mo na, huwag ka nang mag-iingay. Pag tahimik yung lugar. Pag susuka ka, saluhin mo. Kinuwento ko nga sa inyo, si Toto nga, yung assistant ko nung nasuka. Biglang sinalo. Nung kaibigan naming Pilipino na nasa Japan. Bakit? Kasi bawal sa kanila yun. Makakaperwisyo yun. Pag naperwisyo yun, bayad ka. Kasi nga, very conscious sila eh. Don't do anything na makakasagabal sa ibang tao. Courtesy, ika nga. Sa atin, courtesy? Courtesy call ng mga mayor, meron. Pero yung courtesy, walang ganyan. Sa Pilipinas, I am entitled. Ako ang hari ng karsada. Kilala mo yung mayor? Nagtatrabaho ako doon kay mayor. Anong trabaho mo doon? Tagalinis. Ako nagtatrabaho ako Saan? Sa Senado ako nagtatrabaho. Ha? Pwede kong dito. Bakit? Anong trabaho sa Senado? Parking boy. Parking boy pa lang yun. Ganun nakatindi. Tama, mali. Ganun kasi tayo mga Pilipino eh. Yung parang laging, hindi, entitled ako. Kailangan akong pagsilbihan ng mga tao. Totoo. Haharang ako kung gusto kong humarang. Bakit ba? Kailan ba nagbabayad ng tax? May ganyan pa iba eh, di ba? Kailan ba nagbabayad ng tax? Kami rin naman pwede kami humarang dito. Bakit? Sino ka? Ha? Sino ka? naalis lang ang kabuhayan ng mga namamasada. Tingnan mo. Hindi daw yan nakakasagabal ng traffic. Sandaling into lang yan, yung mga kasunod niya na, wala na. Isipin nyo to as simple as itabi. Kaya nga ako inis na inis sa mga jeep eh. Sa totoo lang, busit na busit ako sa mga jeep. Yung pwede naman nilang itabi pag magpapara sila. Hindi nila gagawin. Bakit? Selfish. Ayokong itabi, mauunahan ako ng jeep na nasa likod, paano yung sasakay sa akin doon sa dulo? Kailangan, ako muna. Ako muna. Pagbaba ko nito, ako unang pipick up doon. Pag itinabi ko to, mauunahan ako ng ibang jeep. Kasi nga, walang courtesy. We are all selfish. Tayo mga Pilipino, napaka-selfish natin pagdating sa traffic. Hindi ko itatabi to. Bakit ko itatabi? Bakit? Yung isa, hinuli nyo ba? Hindi nyo tinabi. O ba, hinuli nyo? O ba, takulihin nyo? Diba? Yan ang reasoning ng mga kababayan natin. Hulihin nyo rin yun! Bakit nyo ako lang hinuli nyo? Bakit ako lang? Ako lang. Bakit? Kasi mayaman sila. Ganon.
Ang dami pa natin dahilan no? Nagkasala na nga tayo. Tayo pa atapa-katao. Ng hinaing ng mga tricycle driver na kinwestiyon kung bakit nadamay din sila sa resolusyon. Isa po kami sa nagbibigay ng tulong sa gobyerno. Oh, ayan na. Nagbabayad din daw sila ng tax. So, pwede sila mang istorbo. Karapatan din nila mang istorbo. Hindi lang kayo pwede mang istorbo. Lahat tayo dapat mang istorbo. Parang minsan nga gusto kong iharang yung sasakyan ko sa gitna ng EDSA. Bakit? Kayo lang bang may karapatang mang istorbo ng kapwa? Pati ako pwede. Hindi pwedeng kayo lang. Nisingil po kami ng road users tax pero pagmamawala kami sa national road. Serbisyo publiko po kami. Ang sinasakay po namin ay yung mga mahihirap. Ayan na naman yung may hirap card. Kayo mga toda, makinig kayo ha. Hindi naman nun namin sinasabing huwag kayong masada. Hindi naman nun namin sinasabing huwag kayong disiplina. Konting disiplina lang. Hindi ba natin kayang gawin yun mga Pilipino? Tapos gusto natin ng bagong Pilipinas, bagong muka. Ayan, namukaan tayo tuloy. Hindi totoo, di ba? Gusto natin ng bagong Pilipinas, bagong muka. Gusto natin ng tunay na pagbabago. Disiplina natin yung sarili, ayaw. May ilang transport group naman na suportado rin ang resolusyon. Delikado rin daw kasi sakaling maaksidente nga ang mga e-bike, e-trike, tricycle at kuliglig na ginagamit bilang pampublikong transportasyon. Nagpipick and drop na rin. Kita mo yun, no? Kita mo yung isang yun, no? Walang pakialam. Bakit? Wala ko lisensya eh. Sabi niya. Na ginagamit Ayan, no? Wala akong lisensya, wala akong pakialam. Bakit ba? Hindi man ako mahuhuli. Sabi sa hili, yung lisensya mo. Hindi naman kailangan ng lisensya pag nagmamagaano ng ganire. bilang pampublikong transportasyon. Nagpipick and drop na rin. Parang jeepney na. Ang problema natin dyan, pag na-aksidente sila, paano yung mga commuters? Wala. Alam mo, the real problem here, pinost ni Jimmy Bondok. Ay, attorney. Attorney Jimmy Bondok! May pinost siya. Maganda daw yung resolution na ban ng e-trike sa along the highway. But the root of the problem is not just yung e-trike. But the root of the problem is yung kamote. Riders, kamote, lahat. Kasi nga, ang nangyayari kasi sa atin, tama rin naman eh. Ibaban nga natin yung e-trike. Puta, hindi naman natin binabanto mga lintik na kamote. Di ba? I-sponsoran pa. Magkakaroon pa sila ng karirahan. Kasama mga politiko. Hindi, alam mo, patong-patong yan eh. Yan ang problema sa Pilipinas. Pag pinuna mo yung underbone, sasabihin, kamote riders kayo, mga kamote kayo, ano sasagot nila? Bakit? Porket naka-big bike kayo? Kayo allowed mamburaot ng tao? Allowed kayo manggulo sa karsada? Allowed kayo magkarera porket big bike kayo? Pero kami mga underbone, pinaginitan nyo? Pag sinita mo naman ngayon yung e-trike, bakit? Bakit kami yung pinaginitan nyo? Bakit yung mga motor hindi? Pasa-pasa na naman eh. Ganun eh. Kasi nga, alam nyo kung bakit? Tinolerate natin. That's the basic thing. Tinolerate ng gobyerno etong mga kamote. Kinampihan pa at ginamit pa ng ilang politiko etong mga kamote sa sarili nilang interes, political interest. Yung pala tatakbo lang ng party list. Punyeta. Huwag tayo magtarantaduhan. Ginamit nyo lang itong mga kamote na to para maboto tayo. Yan ang katotohanan. Asan kayo ngayon? Na kailangan iban yung dapat iban? Wala! Kamote! Yan ang problema sa Pilipinas eh. Puro sariling interes ng mga politiko inuuna eh. Kaya tuloy, ano ngayon? Dahil nandyan na yung anti-poor syndrome. Anti-poor yan. Wala na. Wala na tayong disiplina. Bakit? Lahat na eh. Pag sinita mo ito, sasabihin nila, bakit si ganito? Hindi. Pag sinita mo naman ito, bakit si ganito? Hindi. Kasi we are tolerating it eh. Hinahayaan natin bawat isa mga
pabayaan na natin sila. Bahala na, magkagulo lang tayo. Kanya-kanya lang tayo. Wala nang batas, tanggalin na yan. May madidisgrasya rin naman eh. Diba? Yan ang totoo. Tanggalin na lang yung lintik na batas. Pati enforcer, tanggalin na lang. May enforcer o may batas, may madidisgrasya. Di nyo na rin naman sinusunod. Tanggalin na lang. Pag ako talaga naging congressman, gagawa ko ng batas, tanggalin ng lahat ng enforcer. Tanggalin lahat. Kanya-kanya na lang tayo. Matira matibay. Patibayan na lang ng sasakyan. Banggaan na lang tayo sa karsada. Ganon na lang. Yan naman ang gusto nyo mangyari, chaos eh. Ayaw nyo ng disiplina, di ba? Bibili nila ako ng helicopter. May napanood kasi akong helicopter yung maliit lang, pang isang tao lang. Pwede, sabi ko nga, pwede siguro dito yun. Maliit lang siya. Pwede kang, maglanding sa mga ibabaw na mga kondo. Ha? Diba? Hindi kasi, alam mo, minsan, ito mga Pilipino, tigas kasi ng ulo eh. Alam mo yun, ang dami-daming pwedeng pag-aksaya ng gobyerno natin. Ako, isa talaga. Hindi ko magets eh. Bakit hindi magets ng gobyerno natin na ang laki na ng problema natin pagdating sa traffic? Sino kayang public official na hindi nare-realize yan? Sigurado ko lahat naman sila nare-realize yan eh. Wala sigurong public official na hindi alam na traffic ang buong Pilipinas. Therefore, I conclude, di ba? Therefore, the only solution yan, damihan ng tauhan ng MMDA. Hindi pa pwedeng LGUs ang mag-aayos. Ang LGUs, sorry to say, ang daming kawatan sa LGUs. Yung biglang bulaga, ganon. Kaya nga yung Ortigas, puno dyan eh. Namumulaga dyan eh. Ortigas, Pasay, mga bulagaan dyan eh. Pshing, gumagano sila. Saan pa? Diyan. Sa Makati rin. Hindi. Medyo hirap ang Makati kasi nakadilaw sila eh. Totoo lang ha. Di ba? Sana, kung talagang alam natin ng problema na itong traffic na ito, dagdagan natin ng enforcer. Talagang super strike. Ganun kadami. Alam mo yun, hindi na uubusan. Tipong sagad. Problema, alam mo kung ba't hindi magawa yan. Walang budget. Bakit? Asan ang budget? Nandun sa ayuda, ginagamit ng congressman.